Nang tumungtong si Aya sa kolehiyo ay doon lamang siya nagagalak na pumasok sa paaralan. Edukasyon ng pagpapakadalubhasa sa Pilipino ang napili niyang kursong pag-aralan. Bukod sa pangarap niya talaga ang kursong kanyang napili, pangarap niya rin pala na makahuli ng isang inyeherong estudyante na nag-aaral sa universidad na kanya ring napiling pasukan. Hindi naman siya nabigo sa kanyang pakay dahil magkalapit lamang ang silid ng Department of Education at Department ng Engineering at Architect. Kaya labis ang kanyang tuwa dahil mapapabilis ang pagsasakatuparan na hindi magtatapos ang taon na iyon, makakahanap siya ng engineering student na kanyang matitipuhan. Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat muli sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong isa na namang napakagandang love story na aming handog sa inyo ngayon mula sa panulat ni Mary Angel Sibayan na may pamagat na Unexpected Love. I hope you don't mind if I say that I love you. Oy Aya, buti naman at ito ang napili mong universidad na pasukan. Ay nako, syempre nagkaroon talaga ako ng masinsinang pagsasaliksik upang makakalap ng mga impormasyon tungkol sa mga universidad na kilala sa kursong pag-i-engineer. Nakangiting tugon ni Anya. Sa ilang minutong paglilibot ng kanyang tingin ay sa wakas, may nakita siyang isang kumpol ng mga engineer student. Kanya itong natukoy dahil ang kanilang mga uniforme mayroong kurbata at kulay pula. Kaya labis ang kanyang tuwa dahil lahat ng mga lalaki sa kumpol na iyon ay may pagmamalaki talagang kagwapuhan. In fairness, busog na ang mga mata ko. OMG, sana naman at may makita ako sa kumpol na yan nang matitipuhan ko na. Bulong ni Anya sa kanyang sarili. Ngunit natitiyak ko naman na hindi ako agad makikita kasi sino ba naman ako? Isa lang naman akong nobody sa university na ito. Ay, di pa nila napapansin ang kagandahan kong taglay, no? Since first day pa naman ng school, marami pa talaga kaming vacant time dahil introducing yourself at pagpe-present pa lang naman ng syllable sa whole semester ang kadalasang ginagawa ng aming mga instructors. Kaya igagrab ko itong opportunity para sa makapag-focus muna sa aking offline engineering hunting. By the way, may good news nga pala ako upang may rason ako para makasulyap ng engineering student. Kasi napag-alaman ko nasa engineering department pala ang aking pinakamamahal na pinsan na si Christy. Napapadyak ang dalaga sa sobrang tuwa bago ito nagsalitang muli. Baguhan ko pa lamang nalaman na civil engineering pala ang course niya. Kung hindi pa lang ako nag-first move mag-chat sa kanya. Balak ko naman talaga siyang kausapin kasi alam mo na, newbie pa lamang ako dito kaya I think mas mainam na mayroon akong makakasama na taga-higher years na dito. Si Christy nga pala ay second college na kaya kahit papaano, kabisado niya na ang pasikot-sikot sa universidad na ito. Thank gosh, si Christy talaga ang magiging tulay upang magtagumpay ang aking mga plano. Dahil vacant time naman ni Aya at ganun din naman ang kanyang pinsan na si Christy ay hindi na talaga siya nag-aksaya ng panahon na lumusong sa departamento ng mga inyehero. Grabe ka sa salitang lumusong, te. Parang baha ang tinutukoy, ha? Habang si Aya ay kasalukuyang naglalakad sa hallway ng engineering, ay abala ang kanyang mga mata sa pagtatanaw sa mga numerong nakapaskel sa bawat silid ng kanyang dinadaanan. Ayon kasi sa pag-uusap nila ni Christy sa telepono ay sinabi nito na nasa 103 ang silid na kinaroroonan niya. Kaya kalaunan ng kanyang paghahanap ay natagpuan niya na rin ang lungga ng kanyang pinakamamahal na pinsan.
At noong nasa tapat na si Aya ng pintuan ng silid 103, kinuha niya ang kanyang cellphone upang mabigyan ng mensahe ng nagpapaalam sa kanyang pinsan na siya'y nasa tapat na ng kanilang silid. Ilang segundo ang lumipas at nadinig na nga ni Aya ang matinis na boses ng kanyang pinsan. Galak naman ang kanyang pagsalubong dito dahil matagal nilang hindi nakita ang isa't isa. Oy, hi Cass! What's up? Welcome to our university. Galak na pagbati ni Christy. Well, so far, unti-unti ko nang napapamilyar ang surroundings nitong university. May next class pa ba kayo, Cass? Habang nag-aabang ng sagot si Aya ay dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang mga paningin upang matanaw ang kaklase ng kanyang pinsan. Batid niya kasing kaunti lamang ang bilang ng mga babae sa kaklase ng kanyang pinsan. Kaya nagagalak ito dahil mas maraming bilang ang mga mag-aaral na lalaki na kaklase ni Christy. Wala na, Cass. Free na kami this whole afternoon. Alam mo na, mga matatamad pa talaga yung mga professor na yan pumasok kapag first day of school. Oh, okay. That's good. Mahihiram ko ang oras mo this afternoon. Oh, I know you, Cass. Kapag ganyan ang asta mo, ay may balak kang gusto mong maisakatuparan. So, anong balak mo, Aber? Well, my main reason naman kung bakit ako pumasok sa paaralan na ito ay para makahanap ng isang engineering student na magugustuhan ko. Napag-alaman ko kasi na ang University of Santo Tomas ay pasok sa top 10 ng prestigious School of Engineering courses. Kaya, aside na maganda rin ang school na ito for my education course, hindi na din ako mahihirapan pa mag-hunt ng engineering student dito. Oh, yan pala ang hidden agenda mo ha, ang paghahunt ng engineering student. Kaya pala, ako talaga ang unang ni-reach out mo, no? I smell something fishy. Well, Cass, plano naman talaga kitang kausapin since ikaw lang naman ang kilala kong closer relative sa akin na nag-aaral dito sa UST. Tapos, heavens from above is on me dahil unintentionally kong nalaman na engineering pala ang kurso mo kaya. OMG! Alam mo, grabe talagang excitement ko noong malaman ko ang kurso mo at partial happiness pa lamang yun ha kasi hindi pa ako nakakahunt ng engineering student na bet ko eh. Kaya, since cousin mo ko, deserve mo kong tulungan, Pretty Christy. Ay naku Aya, ginagamit mo talaga ako ah. Walang hiyang pinsan ka ha? Pabirong saad ni Christy kay Aya. Sige na naman oh. Promise na we will return favors from each other naman eh. I'll make sure na magkakaroon tayo ng benefits from each other. Pangungumbinsi ni Aya kay Christy. You help me grant my favor and ako rin naman sa'yo. So, therefore, walang lugi, di ba, Cass? So, you'll help me please? Sige na nga. Dahil pinsan naman kita kaya suportado kita sa uplan mong to. But, kahit may plano ka sa panghuhuli ng mga engineer student ay wag mong pabayaan ang studies mo, okay? Deal, you know naman diba na I am aiming to be one of the Dean's Lister students sa course kong ito. Kaya I will never disappoint myself when it comes to my studies. Okay, that's good to hear, Cass. You give me assurance talaga ha para mapapayag mo akong ma-accomplish yung plano mong to. Abat syempre, what cousins are for, Char? Lumipas ang ilang linggo na medyo abala si Aya sa kanyang pag-aaral. Tinutukan niya ito ng husto upang matupad ang kanyang pangarap na magkaroon siya ng matataas na marka sa kanyang unang taon sa kolehiyo. Ngunit hindi pa rin nawaglit sa kanyang isipan ang mga bagay tungkol sa mga inyehero. Palagi siyang gumagawa ng paraan upang makausap ang kanyang pinsan ng harapan at para rin naman makasulyap sa mga
mga inyeherong mag-aaral. Habang naglalakad ang magpinsan ay bigla silang napahinto upang basahin ang mga papel na naipaskil sa mga estudyanteng opisyalis sa bawat pasilyo ng paaralan. Ang nilalaman ng mga papel ay tungkol sa pagpapaalam sa bawat estudyante na sa susunod na linggo na pala gaganapin ang kanilang isang linggo na Intramurals 2022. Kaya hinikayat ang mga interesadong mag-aaral na lumahok sa iba't ibang uri ng mga palaro. Intramurals na pala natin next week, Kas. May mga activities kaya inihanda ang mga SSG officers? Abat syempre meron, Kas, no? Di yan mawawala, kaya kahit wala tayong sasalihan sa sports paniguradong hindi tayo maboboard. Halakhak naman na tugon ni Christy. Beke naman, hindi naman sa nagpaparinig ako pero baka naman sa intrams na natin ay magawa mo na ng paraan na ma-sit up ako sa isa sa mga kilala mong engineering students. Pag-isipan ko pa yan, Kas, kasi I will use connection muna para agaran kong malaman ang mga activities at booths na inihanda ng SSG. Chill ka lang muna for now, okay? Nagkibit balikat na lamang si Aya sa tinura na iyon ng kanyang pinsan. Nagsimula na nga ang Intramurals 2022 sa Universidad ng Santo Tomas. Kaya labis ang tuwa ng magpinsan dahil baka nga ang Intramurals daw ang instrumento upang mabigyan ng kulay ang kwento ng pag-ibig ni Aya. Hey Kas, what's up? You know the drill? Sabay tapik ni Aya sa kanyang pinsan. So yun na nga, isa sa mga fun activity ng SSG ngayon ay yung arrest booth and a jail booth. So, feel ko, pili ka lang ng choices na yan kasi for love purposes naman ang preferred mo, diba? At oy, may photo booth din ha. Gusto ko mag-picture-picture tayo para remembrance, especially sa'yo dahil first time mo maka-experience ng intrams dito sa UST. Of course, sure. No problem. Gusto ko rin naman yan pero for now, mas priority muna natin yung love life ko, okay? Yeah. It is what it is, Kas. Sabi ni Shirley sabay ikot ng kanyang mga mata. Habang sila'y nakaupo sa upuan ng parke ng universidad, ay nakarinig sila ng anunsyo na magsisimula na ang palabas sa auditorium. Kaya inanyayahan ang lahat ng mga gustong manood na pumila na sa movie booth ng SSG upang makabili ng tiket at pagkain habang manunood. Bigla namang ginanahan si Aya matapos marinig ang anunsyo kasi matagal niya nang gustong panoorin ang palabas na iyon. Ngunit hindi siya mabibigyan ng pagkakataon dahil wala siyang makakasama na gusto ring manood. Uy Kas, nood tayo! Alok ni Aya kay Christy. Oh, okay Kas. Sure. Alangan na sabi ni Christy. Pansin ni Aya na kanina paabala si Christy sa pagtipan ng kanyang telepono na kahit yung mga pinagsasabi niya ay halos walang matinong sagot ang pinsan kasi hindi siya maigi nakikinig. Hoy, Christy de los Santos, kanina ka pa dyan May kasama ka pa dito Hello? Sabay kaway-kaway ng kanyang mga kamay. Natauhan naman si Christy sa sinabi ng pinsan kaya dali-dali nitong nagbigay ng atensyon kay Aya. Sorry for spacing out, Kas. So, ano nga yung sinabi mo kanina? Well, pumila na lamang tayo doon sa movie booth kasi gusto mo rin naman manood, right? Iya? Alangan na sagot ni Christy. Lingid sa kaalaman ni Aya ay may binabalak na ang kanyang pinsan para maisakatuparan ang kanyang pangarap. Matapos nilang makuha ang tiket ay agaran silang pumili ng magandang pwesto na may katamtamang lapit sa telebisyon. Hindi pa nagsimula ang palabas ngunit pansin ni Aya na panay ang lingon ni Christy sa paligid at sabay tanaw sa kanyang telepono. Hoy Kas, kanina ka pa dyan malikot parang may hinahanap ka yata? Agad naman napabaling si Christy sa kanya.
Kasi, wala naman Kas. Nag-chat kasi ang kaibigan ko na manunood din pala yun. Gusto ko lang makita kung nasaan ang pwesto niya. Okay. O sige, hindi na ako muli magtatanong. Ilang minuto pa ang lumipas ay sinimulan na ang palabas. Naging puko sa panonood si Aya samantalang si Christy ay kunting sulyap lamang ang ginagawad sa palabas dahil abala pa rin siya sa pagtitipa ng kanyang cellphone. Oy Drake, nandito na kami sa auditorium, nasaan ka na? Paunang tipa na mensahe ni Christy kay Drake. Hey Christy, nakapasok na ako sa auditorium, tanaw na nga kita eh. Kailan ba ako tatabi sa kanya? Sagot ni Drake kay Christy. Any moment from now Drake, kasi magpapaalam na ako kay Aya para ako'y makaalis na. Kapag nakita mo nang umalis na ako, ikaw nang maghanap ng tiyempo kung kailan ka tatabi sa kanya, okay? Noted Chris, and by the way, no worries, ako ang bahala sa pinsan mo. Oy Kas, may emergency pala ako ngayon. Kakachat lamang ni Mami na may need daw na i-fix sa isang branch namin malapit dito. Kaya pinapupunta niya ako ngayon ASAP. Sabi ni Christy. Nagpakita pa ito ng dismayadong mukha sa pinsan upang ito'y lubusan na maniwala. Nako, ganun ba? Sige Kas, it's okay. Unahin mo muna yung business ninyo. I understand. Sige, mauna ka na. Ingat sa pagpunta doon ha. Mwah. Sabay biso ni Aya sa kanyang pinsan. Don't worry Kas, babawi ako sa iyo soon ha. Sige, bye-bye kasi magsisimula ng palabas. Nakangiting nilisan ni Christy ang auditorium samantalang nakatuon ang atensyon ni Aya sa palabas dahil magsisimula na ito. Hindi niya alintanang siya'y mag-isang manood na ngayon kaya dahil siya'y nasisiyahan pa rin kumakain ng nabili niyang malaking piatos habang pinapanood ang mga pangunahing senaryo sa palabas. Akma na sanang susubo ulit ng piatos ang dalaga nang biglang may tumabi sa kanyang upuan na isang lalaki na estranghero sa kanyang paningin. Hi miss, bakante ang upuang ito? Tanong ni Drake kay Aya, hudyat ng pagsisimula sa plano nila ni Christy. Makikita ang pagkagulantang na gumuhit sa pagmumukha ni Aya habang siya'y nakatingin sa gwapong lalaking nasa kanyang harapan. Hey miss, yuhu! Hudyat ng pagbalik ng wisyo ni Aya sa realidad. Yes, sure, vacant yan. Otal na tugon ni Aya. So, you like this kind of genre sa movie ha? Si Aya ang unang nagsimula ng conversation sa lalaking katabi. Yes. Hindi lang halata pero mahilig din ako sa mga romance genres. Sagot ni Drake. By the way, I'm Drake and you are? Kunwaring tanong ni Drake na tila ba hindi niya alam ang pangalan ng dalaga. I'm Aya from Education Department. Pabulong na tugon ng dalaga dahil baka mapalakas ang kanilang boses, maaaring magambala ang iba pang nanunood. Electrical engineering naman ang course ko. Sabay sulyap at ngiti kay Aya. For real? Sa sobrang pagkasorpresa ng dalaga ay napalakas ang kanyang boses, dahilan upang sawayin sila ng iba pang nanonood. Agad namang natauhan si Aya at kinalma ang kanyang sarili. Iya, bakit parang ang saya-saya mo? Ano bang meron sa kurso ko at para bang mukha kang nanalo sa loto? Saad ni Drake na may halong mahinang halakhak. Si May naman ito, napakagwapo ng kurso at ng shackle-tackle. Ito na ba Lord ang nakatadhanang engineering student sa akin? Kasi kung ito na, hindi na ako tatanggi. Gigling natura ni Anya sa kanyang isipan. Drake, gusto mo? Alok ni Aya ng piatos sa binata. Akma na sanang kukuha si Drake ng inalok niyang piatos nang bigla namang sinabi ni Aya. Lo, asa ka? Sabay layo ng piatos kay Drake. Are you kidding me, Aya? Hays, kukuha pa naman sana ako. Saad ni Drake sa pabirong malungkot na tono.
Ang gwapo naman ng lalaking to, lalo na pag parang nagtatampo. Sarap mo namang iuwi, future engineer. Pag-uusap naman ni Aya at ng kanyang isipan. Hoy, joke lang ito na oh. Huwag ka nang magtampo, Jenner. Tunog paawa ni Aya. Jenner, ang cute naman pakinggan yan. Parang nakaka-inspire talaga tapusin tong kursong to. Ang sarap naman pakinggan ng salitang yan, lalo na pagaling sa miss. Tumawa naman ng mahina si Aya dahil sa narinig niya mula kay Drake. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Hindi na nga nila alintana na hindi na sila nakakasunod sa mga pangyayari sa eksena ng pelikula. Bigla na lamang naputol ang kanilang matamis na pagtititigan nang may biglang bumulaga sa gitna ng kanilang inuupuan sabay sabing, "Excuse lang po sa inyong dalawa ha. Kanina ko pa kasi napapansin na kanina pa kayo naglalandian sa harapan ko. TBH lang ha, ang sakit nyo sa mga mata. Tapos, hindi pa ako makakapag-focus sa mga eksena sa palabas kasi nakaka-distract kayo sa paningin ko. Kung gusto nyo po ng anlilandian, pwede naman po kayong lumabas. Basta wag lang po dito ha. Respeto naman sa aming mga manunood dito. Gusto ko pong makatapos ng palabas ng matiwasay na pamamaraan. Yun lamang po ang concern ko ha. And I thank you." Pagkatapos na pabulong na monolog ng isang estudyante, sabay nitong hinawi ang kanyang bagsak na buhok. "Ay nako miss, sorry na istorbo ka namin ha. Huwag kang mag-alala, kami ay tatahimik na at magpo-focus na rin sa pelikula." "Aba, mabuti naman kung ganon." Sabay irap ng babae kay Aya at Drake. Matapos ang pelikula ay sabay nang lumabas si Aya at Drake na parabang matagal na silang magkakilala. Ang naging interaction nila sa auditorium ang simula ng kanilang pagkakaibigan na nahantong sa pag-iibigan. Charot! Sana all na lamang tayo sa gilid. Mabilis lamang ang panahon at natapos na ang isang linggong Academy Days ng UST. Balik sa realidad na naman ang mga estudyante, ito ay pahiwatig na dapat na namang pagtuunan ng pansin ang pag-aaral. Masasabing naging matagumpay ang mga plano ni Christy para mapalapit sina Drake at Aya. Kahit natapos na ang Academy Days ay palagi silang nagkikitang magkasama, lalo na kapag sila'y nagkakasabay ng bakanting oras sa kanilang mga klase. "Hey ma'am, kamusta?" Paunang bungad ni Drake kay Aya. "Oy, ito medyo drain kasi katatapos lang namin mag-demo." "Pero carry-bells pa rin naman. Ikaw ba Jenner, kamusta klase mo?" Tugon at tanong ni Aya. As usual, nakaka-drain din kasi mag-solve ng mga questions. Pahirap ng pahirap kasi eh. Tugon ni Drake. Pero hindi naman nakikita sa'yo, Jenner, na nahihirapan ka eh. Habang kasi nagsasalita ka, ay panay lamang naman ang iyong ngiti. Di ba nga sabi ko naman sa'yo na masaya talaga ako kapag ikaw ang kakwentuhan ko eh. Hindi ko naalintana ang pagiging mahirap ng kurso ko. Nako, magdidiwang na naman ba ang aking mga bulati sa tiyan dahil sa narinig ko ha? Diyos! Nagpatuloy ang kanilang tawanan at pag-uusap sa mga paksang kung saan-saan napupunta. Lumipas ang mga buwan ay ganoon pa rin ang pakikitungo ni Aya at Drake sa isa't isa. Naging mas lalo pa silang naging malapit dahilan upang pagdudahan na sila ng ibang mga mag-aaral sa universidad. Ngunit wala naman silang naririnig na pagtutol at pagkumpirma sa kung ano nga ba ang estado nila sa isa't isa. Ang parke ng universidad ang mistula nilang tambayan kapag mayroon silang mga bakanting oras sa kanilang mga klase. Sa parking ito, kadalasan nagaganap ang kanilang asaran at mga pag-aaral na paparating na pagsusulit at ang kanilang saluubing nagpapahayag ng kanilang mga hinanaing sa buhay at pag-aaral. Anong oras nga pala magtatapos ang exam ninyo mamaya, ma'am? Tanong ni Drake kay Aya habang siya'y abala sa pag-check sa kanyang sagot sa kanilang differential calculus.
Baka gagabihin nga ako ng uwi kasi tambak kami sa major subs examination namin mamaya. So, as usual, mga 8 p.m. ata. Sagot ni Aya. Ganun ba? Gagabihin ka nga, no? So, susunduin na lamang kita mamaya ha. Chat ka na lang kapag tapos ka na. Paniguradong saad ni Drake habang siya'y seryosong nakatingin kay Aya. Oh, okay, Jenner. Ay, okay lang ba yun sa'yo? I mean, wala ka bang mga pending assignments na gagawin? Siyempre, meron naman ma'am. Kaso lang, gusto ko pa rin mag-make time sa'yo para ensure ang safety mo pag-uwi. Alam mo naman ang panahon ngayon, delikado na. Nako, Jenner ha? Mafo-fall na ba ako sa'yo niyan? Kaso, plus point ka talaga pag nagkataon, char! Paberong sabi ni Aya na nagpatawa naman kay Drake. Yes, my goal is to gain more points para magkandarapa ka talaga sa akin. And I'm currently earning points right now, ma'am. So, patutal na lang ako in the future, ha? Nakatawang saad ni Drake na may halong ngiti at kindat pa kay Aya. Tuwang-tuwa naman si Aya sa narinig mula kay Drake pero sa kailaliman ng kanyang kalooban ay kilig na talaga ito. Well, si Jenner, I wish you good luck on your goal ha. Itutal na lamang natin in the future. Nakatawang saad naman ni Aya. Why are you always laughing, ma'am? I meant, parang hindi mo kasi siniseryoso ang mga pinagsasabi ko sa'yo. Sinasabayan mo lang pero, bahala na basta. I'll make sure na mayroong right time para pag-usapan natin ang bagay na iyan. For now, focus muna tayo sa ACADS kasi para naman ito sa future natin eh. Sabay kindat na sabi ulit ni Drake. Ito na naman si Aya. Tila nagdidiwang na naman ang kanyang mga bulati sa tiyan dahil sa pangalawang bisis na pagkindat ni Drake sa kanya. Ang gwapo naman ng engineering na ito. Hay, kailan ka ba talaga mapapa sa akin? At kailan ba ako magkakaroon ng karapatan at titulo sa buhay mo? Ibabakuran talaga kita, future engineer Jay, kumanda ka. Charot lang, pero tutuhanin ko talaga to. No, hindi ako scammer, Saad ni Aya sa kanyang isipan habang siya'y kasalukuyan nakatitig sa binata. Maya-maya lamang nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa dahil mayroon pa silang pasulit na kanilang tatapusin. Natapos na ang kanilang halos 1 linggo na pasulit ngunit sina Aya at Drake ay abala pa rin sa kanilang pag-aaral. Ilang araw pa silang hindi personal na nagkakausap at tanging sa telepono lamang muna ang kanilang communication. Kabado rin ang lahat dahil gaganapin na ang kanilang unang pagtuturong demonstrasyon sa kanilang pagdadalubhasa sa Pilipino. Ang buong klase ay abala sa paghahanda ng kanilang mga kagamitang pangturo. Habang itong si Aya ay abala sa pagsusuri ng kanyang banghay aralin na gagamitin sa kanyang demonstrasyon ay bigla siyang tinawag ng kanyang kaklase dahil may naghahanap daw sa kanya. Aya, hinahanap ka ni Drake Delgado. Tawag ng isang kaklase nito. Napatigil naman si Aya sa pagbabasa at agad na binalingan ang kanyang kaklase. Agad naman siyang lumabas sa kanilang silid upang harapin si Drake na naghihintay sa kanya. Hey Jenner, what's up? Peking ngiti ang ibinungad ni Aya kay Drake kahit na nanaig ang kanyang kaba dahil sa kanilang nalalapit na teaching demonstration. Hey ma'am, wait, are you nervous? Tanong ni Drake kay Aya dahil batid niyang halata sa mukha ng dalaga na siya'y kinakabahan. Yeah, kasi ngayon ang teaching demonstration namin eh. Tapos nag-a-assume kami lahat na baka makancel para maatras yung kaba namin kahit papaano. Mas mabuti matapos na ngayon yan ma'am kasi you're just prolonging your agony kung makakancel yan ngayon. May point ka naman Jenner pero nakakakaba talaga eh. Kabadong tugon ni Aya. Normal lang yan ma'am. Kaya pumunta nga ako dito para ibigay sa iyo tong piatos, chocolates at Chucky.
Baka sakaling makarelieve yan sa kaba mo dito if you will eat your favorites. Nakangiting sabi ni Drake sabay abot ng kanyang mga bitbit dahilan upang mapatitig ng husto si Aya sa kanya. Oh, thank you, Jenner, ha? It really means to me kasi nakakabawas talaga ito ng kaba ko. Again, thank you for your kind gesture, Jenner. Sincerong sabi ni Aya. No problem, ma'am. Basta, para sa'yo ang laban na to. Paboritong kanta ni Drake kay Aya upang ito'y kanyang mapatawa at maibsan ang kaba. Sa kasalukuyang pagtawa ni Aya ay bigla na lamang sumabog ang utot na matagal niya nang pinipigilan na lumabas. Batid niya na ang kanyang utot ay nanunuot sa ilong ni Drake dahilan upang siya'y tubuan ng kahihiyan sa kanyang kalooban. Ay, sorry Jenner, ha? Hindi ko naman kasi talaga mapigilan eh. Nakakahiya talaga to. Sabi ni Aya sabay takip ng kanyang mga kamay sa mukha dahil sa kahihiyan. Agad namang kinuha ni Drake ang kamay na nakatakip sa mukha ng dalaga upang ito'y kanyang matingnan sa mata. It's okay, ma'am. Lahat naman talaga tayo nauutot eh. At understandable talaga yan kasi kinakabahan ka ngayon. Pagpapagaan ng loob ni Drake kay Aya kahit nakikita sa mukha nito na pinipigilan niya lamang ang kanyang pagtawa. Kita mo na? Natatawa ka nga sa pag-utot ko eh. Ilabas mo na rin yan, Drake. Huwag mo nang pigilan. Nakangusong saad ni Aya sa binata. Wala na yun, Anya. Don't mind that kasi mas importante ngayon ay yung teaching demonstration mo, okay? Mag-focus ka doon, huwag doon sa utot mo, ha? Jenner naman eh. Biglang naputol ang pagsasalita pasana ni Aya dahil biglang dumating ang kanilang instruktor. Sinyalis iyon na magsisimula na ang kanilang pagtuturong demonstrasyon. Good luck, ma'am. Matatapos din yung teaching demo mo. Kaya mo yan, ikaw pa ba? Pagpapagaan ng loob ni Drake kay Aya na mas lalo pa atang kinakabahan. Thank you, Jenner. Sige, pasok na ako ha. Good luck din sa klase mo. Tugon ni Aya at sila'y nagngitian lamang at nagpaalam na sa isa't isa. Makalipas ang 3 taon. Araw na ng pagtatapos ni na Aya at Drake, kay bilis lamang ng panahon na parang kailan lamang sila nag-aaral sa universidad na ito at ngayon sila'y magtatapos na sa kursong edukasyon at pag-iinyehero. Noong matapos na ang seremonya at iilan-ilan na sa mga mag-aaral at magulang ay unti-unti nang umuwi upang sila'y makapagdiwang na. Samantalang si Aya ay nagpaalam muna sa kanyang magulang na siya'y mahuhuli ng uwi dahil kasalukuyan niya pang hinahanap si Drake para sana makabati at makausap ito. Kasagsagan ng paghahanap ni Aya ay agad niyang nakita si Drake na nakatayo sa park. Lumiwanag naman kaagad ang mukha ng dalaga matapos ang ilang minutong paghahanap sa binata. Ngunit agad naman napawi ang ngiti ni Aya nang makita si Drake na may kausap na isang mag-aaral na nagtatapos din sa edukasyon na kurso. Ito'y kanyang natukoy dahil sa kulay asul na toga nito. Hindi na ginambala ni Aya ang pag-uusap ng dalawa at nakapagpasyahan niya nang munang magtago sa likod ng puno at pinagmamasdan ang dalawang nag-uusap. Hindi niya rin narinig ang kanilang pinag-uusapan dahil medyo malayo-layo ang distansya nila mula sa kanyang pinagtataguan. Matapos ang ilang minutong pagtatago ay nakapagdesisyon siya nang umalis na lamang ng may bigat sa kalooban. Dahil nakita niya sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay bigla na lamang mahigpit na niyakap ng babae si Drake. Hindi naman makapalag ang binata at niyakap din niya ito pabalik.
Masakit ang kalooban, dahan-dahan palayo ni Anya sa parking iyon. Dahil sa kagustuhan ng dalaga na makalayo sa lugar na iyon, napagpasyahan niyang tumakbo na lamang. Hindi niya inalintala na siya nakasuot ng sapatos na medyo mataas ang takong. Sa kasagsagan ng kanyang pagtakbo ay bigla siyang natapilok at nadapa sa kaligitnaan ng parke. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na mayroon pa ring iilan na nakakita sa kanyang pagkadapa. Agad na sana siyang tatayo nang may nakita siyang nag-abot ng kamay upang siya tulungan ng makatayo. Hey Aya, are you alright? May masakit ba sa'yo? Alalang tanong ni Drake, sabay alok ng kanyang kamay. Hindi pinansin ni Aya ang inalok na kamay ni Drake at kusa na lamang siyang tumayong mag-isa. Inirapan niya lamang ang binata at akmang aalis na sana ulit ito nang biglang hawakan ni Drake ang kanyang siko. Hey Aya, wait. May problema ba? What's wrong? Tinatanong pa ba yan, Drake? May ibang edo ka naman pala eh. Tapos ilang taon kang nagpaparamdam sa akin. Pasinghal na sabi ni Aya. Huh? Aya, what are you talking about? Litong-lito na tanong ni Drake sa kanya. Sure ka? Act innocent talaga, Drake? Eh, sino yung kayakap mong edok doon, ha? Pabalik na tanong ng dalaga. Ayun si Cassandra nga pala, yung half-sister ko sa mother's side. Sorry, hindi ko nabanggit sa'yo kasi nagkagalit kami noon eh. To the point na ayaw ko na talaga siyang ipagsasabi kahit na sa'yo pa. At saka ngayong graduation lang talaga kami nagkabati dahil siya ang unang nag-approach sa akin. Sorry nga pala at hindi ko na kayo na ipakilala sa isa't isa kasi may hinahabol siyang time sa airport, so sunduin niya kasi yung kanyang kasintahan galing sa ibang bansa eh. Hayaan mo, magsisit lang ako ng date kung kailan ko kayo maipakilala sa isa't isa. Nakangiting paliwanag ni Drake. Umurong ang mga luha ni Aya matapos marinig ang sinabi ng binata. Walang saysay naman pala ang kanyang pagsisilos dahil half-sister naman pala iyon ni Drake. Ba't di mo sa akin sinabi nakakatampo ka? Nakangusong sabi ni Aya. You sound jealous, ma'am, aren't you? Panonokso ni Drake kay Aya. Sumeryoso naman ang mukha ng dalaga dahil siya'y may balak na sabihin sa binata. You know what, Drake? I'm gonna make a first move. I like you, future engineer Drake Delgado. Sinabi ko ito sa'yo ngayon, engineer, para mabakuran kita kung same din naman pala tayo ng nararamdaman. Hindi na natapos ni Aya ang kanyang sasabihin pa dahil siya'y hinila na palapit ni Drake at siya'y hinalikan. Mabilis lamang iyon ngunit bakas ang gulat at kaba sa kalooban ng dalaga. Siya'y naistatwa lamang sa harap ng binata at pinakikinggan ang sasabihin ni Drake. You know, Aya, after ng first interaction natin sa auditorium, hindi na talaga kita makalimutan kasi gusto ko yung vibe na pinapakita mo sa akin eh. Kaya gumawa ako ng paraan upang mapalapit lalo ang kalooban mo sa akin. At yung aim ko talaga ay kapag dumating na yung time na i-confess ko na sa'yo ang feelings ko, dapat may feelings ka na rin sa akin. Kasi ang sakit kaya isipin kung magiging unrequited love yung mararamdaman ko sa'yo eh. Dahil ayaw na talaga kitang pakawalan. Kaya ito na yung time na sasabihin ko sa'yo na I like you since our first meet, Aya. And I will continue like and love you now and the upcoming years of a lifetime. Nakangiting saad ni Drake. Matamis na ngiti ang iginawad ni Aya at sila'y nagyakapan na. Naboto lamang ang kanilang matamis na eksena noong biglang sumulpot ang pinsan na si Christy sa kanilang harapan. Success ang Upland Engineering hunting mo, Kas. Congrats! Nakangiting sabi ni Christy. Thank you, sis, ha? Nasa engineering department talaga ang true love ko eh. Sabay ngiti sa pinsan at baling kay Drake. O siya, mamaya na yang anlilandian ninyo ha? Picturean ko muna kayo dali.
Binigay naman kaagad ni na Drake at Aya ang kanilang mga cellphone kay Christy upang sila'y makuna ng mga litrato. Nakangiting magkatabi si Aya at Drake at masayang inakbayan ng binata ang dalaga bilang paghahanda sa kanilang pagpapakuha ng litrato sa kauna-unahang pagkakataon bilang magkasintahan. I hope you don't mind if I say that I love you. Tunay talaga kung may goal tayo sa buhay, ay kailangan nating seryosong pagtrabahuan. Minsan, kailangan din talaga natin gumamit ng backup katulad ng ginawa ni Aya. Nagpatulong siya sa kanyang pinsang si Christy upang maisakatuparan ang kanyang pangarap na magkaroon ng engineer na kasintahan. At kung kailangan natin mag-first move, ay gawin na natin, huwag na tayong mahiya. Nasa makabagong henerasyon na tayo at wala na tayo sa lumang panahon. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig sa nakakatawa at nakakakilig na kwentong pag-ibig na handog namin sa inyo ngayon. At kung kayo po ay hindi ko pa subscribers at masugid ko naman po kayong taga-suporta, please subscribe na po kayo, like at share. Pakiring na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. At ito po ang kwento ng pag-ibig ni Aya at Drake. Hanggang sa muli po nating kwentuhan. Paalam!